ko sa mga magulang. Kasi sa mga magulang din na natukaw. Hindi? Kasi kaya huwag mo sa ina. And as we say in people, as we thank them, say, Diyos marvelous po sa iyo. Sabay-sabay ako po sila. 1, 2, 3. Sa mga ito medyo may natawa na niligan. Okay, 1, 2, 3. Sa mga magulang. Diyos marvelous po sa iyo. Okay, bilang-bilang naman sa mga magulang. Essentially, our teachers, our coaches, our trainers, we also thank them and we say, Diyos marvelous po sa iyo. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Diyos marvelous po sa iyo. Saan pa? Mga kasunod. 1, 2, 3. Diyos marvelous po sa iyo. Okay, paglamakataman si Pinabos. Kasi sila para po sa Kuya Boss, sa rin makasok na palakpak para sa Kuya Mahal na Diyos. Palakpak naman sa Kuya Mahal na Diyos. Please be seated. And once again, gusto kong i-share muna na si mga pinag-invite ko na misa para po sa Kapawin Mass para sa mga estudyante. I was so surprised upon learning that we have this kind of academy, sports academy, focusing on sports. Kasi kaya na gusto yung mga school talagang very generic, di ba? Pero kita po, focus ko sa mga particular sports na nagtapos sa kuya, bakit lang hindi on track ng goal naman, and also opportunities for our students. Magiging para puro kuluban. Especially now, I think all of us will agree na sports, natatawa din kayo na ipinilagay sa kuyang nasyon. Diba? Nakapansin sa natin yan sa mga news. Dati-dati, pinapasikat naman sa mga news, mga sikat na naman yung individuals, yung grupo. Dati-dati, basketball lang. Pero ngayon, may mga individual events na. Yaman dyan si Indiana, yaman dyan si Chris Dixon, just player, yaman dyan si Ilala, yung tennis player, and also our local swimmers like si Perez. Diba? Eh, ang bala na nagsisikat naman sa mga nasyon. Makagod na para isipin dahil natatawag na yung siya. Of course, dati po natin yan. Kaya mas natatawag pa na nagtawag limutan siya ang sports. Kasi isang individual benefit din is personal benefit man. Kagayon kayo dahil para sa ikat ang portion ng idea dahil sa natin victim. Natin victim that says, Mensana in corpore sana. Ano po sa ginagawa ng mga yan? Mensana in corpore sana. Kung sabihin, sound body, sound mind. If we have a healthy body, we will also have a healthy mind. Kaya sa kung natutunan na kita, natutok sa rin mga cellphones, kung may isang in-pen, doon may baral ko, di ba? Kailan pagdahali na kita sa inyo mga gadgets, we become paralyzed. And we don't engage into any physical activities, particularly sports. But today, we have these students who dedicate their lives to the particular sports. Not only to train themselves, the physical bodies, but most especially their whole well-being. Grabe sa tao na nagiging sisili ng mga physical activities, particular sports, na napabangan, na madungyal sa hawak, kasi ito sila po sa television. Pero may mas maganda na kasi nagkayan sa television. Mapagdala ang aspero at isip as hawak, kundi ito sila po ang sa kanyang mga kalaman. Simple justice, this idea, the idea of sports or competition. Nagsabi nga, I have fought a good fight,
I have finished the race. I have kept the faith. From now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Ano po po sabihin ko ni mga lugar? Kung ano mo magandang mga estudyante, sisilihin po sila po sa IBB, sa mga maturang, sa mga teachers, coaches, trainers. Kung sabihin mga lugar, sila sa sports, sila sa competition, we need to give our best to achieve that crowning glory. Pero with me, ibang-ibaan sa kaibigan, mas sinusurpas nato, we go beyond to the standards of the world. Not only, we do not only desire for that physical crown or trophy, but most especially our salvation in God. Para sa mga Diyos. Kaya nga ang sabihan ng Ebanghelyo speaks about life. It speaks about soul. Managtatawa ng langit. Managtatawa ng liwanag. Ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, pag nagdadala ng liwanag, hindi niya tinatawag sa karulan ng mesa. Sa ito niya ito nilalaan. Simba naman ng mesa, at natin makikinan, liwanag. But what is the purpose? To show off? No. Bago ka nga naman magpasikat, kundi magliwanag sa katalusan. Hindi sa mga kinulang ng tandaan, especially sa mga athletes natin. Never kita na mag-intend o mangarap dahil gusto niya ito magpasikat. Because that is our very main goal. It is always a shallow dream. Hababang na matay. Kasi gusto niya ito magpasikat to show off. Pero kung hayaan ko na magliwanag ang sarili ko ito, dahil sa mga kailangan, pulugan sa iyo, pulugan ng isang tao, hayaan ko na naturalesa na magliwanag dahil ito ang kanyang kamakutan na maging mahal. Iniling natutuwanan sa pagkakulang namin sa iyong mga na minsan ini, magulaglupa sa mga atleta ko nato, magulaglupa sa mga estudyante, kundi para po sa sakluya Diyos. Pagpagulong mga tulang, nasiling sa sports, yung mga ibigay mo potensya. But we cannot compete for each other. We compete for our own salvation in a way that we do our best, just like St. Paul said in this letter to Timothy. Na magpursige kita, dahil magpapasikat kita, magpursige kita, dahil gusto kita ma-recognize natin ng tao ang ginagawa, kundi nagpupursige kita para sa pinagkasan pasimilin ni Jesus. Kasi pinag-importante sa Diyos. Bago ang mga bagay na bagay. Ang mga material na bagay, itinawalyan ng Diyos na kanyang matabangan kita na maging maraming tao kasi matabangan kita sa pinagkasan. But that is not the end of our life. That is not the very goal, our very goal. Our goal is no other than our salvation in our Lord Jesus Christ. Sana po mga tulang especially sa mga estudyante sa pagkakaroon ng mundo, siyempre naman sa inyong pagpapasalamat sa mga Diyos. Pagpapasalamat sa mga tulang, sa mga paalam sa inyo, pagpapasalamat sa Diyos na nagtatawag sa inyo. Pero grabe yung mga mundo na maglamat ko rin sa inyong intensyon, mag-purify sa inyong isipan, kasi yan sa inyong pamamagal. Ang ating rin na walang tatanong, dahil mo ng export o biyasan sa inyong mga kakayahan kung hindi tatanong pa sa inyong kamahayan as inyong sa Diyos sa pagkawalan. Kung sana po matugang kung naman po ang dahil po natin umaon, as itinatapos po natin magpadapos ka ng matulog na kakayahan sa mga napili ko natin pilit sa pagkawoy ko natin sa pagtutulman, sa pagiging coachman, sa pagiging magurang man. The
accomplishments celebrated today. It is by your grace alone that these students have made it to this milestone. Lord, we thank you for the years of hard work, perseverance, and dedication that these students have invested in you. And you have been their strength through long nights of studying, tough exams, and demanding schedules. We recognize that apart from you, their striving would have been vain. Today we ask that you would pour out your spirit and afresh upon these students as they prepare to embark on a new journey. Fill them with holy boldness, wisdom, and vision for their future plan to their feet firmly on the path you have set before them. We pray that these students will go forward as lights of this world, shining the fruit of your gospel wherever you use them mightily to advance your kingdom, and bring hope to the hopeless, grant them kingdom influence and impact for your eternal purposes. Lord, we declare that these are history makers, world changers, and difference makers. For Christ, anoint them afresh with power from on high. Let this milestone be a launching pad into greater realms of your service and calling. Guard their hearts and minds in Christ Jesus. Keep them rooted and grounded in your word and truth. Surround them with spiritual support, wise counsel, and a community that spurs them on their faith journey. Thank you for the chief students, for the incredible gifts and talents you have bestowed upon them. We speak blessing of divine favor, provision, and abundant life over their future. May they lead lives marked by passion for you and compassion for others. We commit their lives into your hands, Lord. Direct their paths and lead them into the marvelous plan you have prepared for them to walk. We celebrate what you have done and joyfully wait to see all you will continue to do and through them. We pray all this in the powerful name of Jesus Christ, our Lord. Amen. And Father, Son, and Holy Spirit. Thank you. Please be seated. Marks the conclusion of our education. Schools Division Superintendent, Ma'am Norma Sabanera, who once represented for our public schools district supervisor, Sir Carlos B. Pajardo. Our dear CSA Director, our hardworking school head, Sir Maynard R. Portland. Sir. My dear colleagues in the teaching profession, and our Sarino, our sports coordinator, faculty and staff, to the ever-supportive parents, students and graduates, visitors, friends and guests. A pleasant afternoon to each and every one of you. As the student of Camarines Sports Academy, I, Mayor Portland, have the honor to present to you the candidate for completion and graduation of school year 2023-2024, composed of 33 boys and 12 girls, with a total of 45. After graduating scrutiny the requirements submitted, I am found that they have satisfactorily completed the requirements. Your beliefs, resilience, and determination will say that you belong to our nation. Be steadfast in your pursuit of knowledge and excellence. Embrace challenges as opportunities to grow stronger. Your education is the cornerstone of a brighter tomorrow. Like our ancestors, work together to uplift one another,
stand a helping hand. Member of our community, someone whose wisdom and insight have been a source of guidance and inspiration for me. Let us all welcome Dr. Lucina L. Ano, CSA Director.